Ma'am, hindi daw ba magiging dahilan yun para hindi nyo makuha ang suporta ng mga supporter ng administration dahil ang impression, mas pinili nyo talaga ang mga Duterte kasi kumalas kayo sa alyansa at ngayon, nagpa-endorse kayo kay VP Sara. Para sa akin, pinili ko lamang ang tama. Kapag labag sa batas, hindi tayo pwedeng sumang-ayon at lihis na sa politika. Hindi naman politika at kampanya ang pinakamahalagang bagay sa ating buhay. Ang importante, manindigan, pangatawanan ang tama. Marami ng kamali. Ako hindi ko na naintindihan ang takbo ng administrasyon kung sino yung mga nag-a-advise. Nahihirapan na ako kasi hindi tinututukan ang tunay na problema ng napakatataas na presyo, ang kakulangan sa pagkain at trabaho. Sana tutukan naman yun. Ang napakahirap ng sitwasyon na nagkakasakit at namamatayan. Kaya sana bumalik tayo sa ating katungkulan na ibsan ang kahirapan ng ating mga kababayan. Ma'am, with the endorsement of Bibi Sara, sa tingin niyo daw po ba makukuha niyo yung suporta ng mga pro-Duterte, mga DDS? Kasi may ilan din na mga binabatikos kayo, like si Hanilet ang sabi in the investigation nyo about the arrest and surrender of former President Duterte, parang ang term niya, paek-ek lang. Wag na nating pakinggan ang kung ano-anong tayo at eto nga, wala akong testigo. Yung iba gustong-gusto na magkaroon pa ng iba pang hearing dahil bitin nga doon sa issue ng pagdating ng mga ICC dito sa Pilipinas. Yung iba naman, sabi naman na talagang napakahirap dahil hindi pa mapaliwanag yung eroplano. Kaso wala akong testigo Kaya't eto nga, naalala ko bigla na kailangan pala mangampanya, kaya kinakailangan siguro tutukan muna yung ating pangangampanya muli. Ma'am, nasa Cebu kayo ngayon, i-endorse na rin ba kayo ni Governor Gwen Garcia o liligawan niyo pa siya para i-endorse kayo? Hindi, nandito ako dahil 50th anniversary ng Kabataang Barangay, ang sinaunang SK na itinatag ko. Kaya nandito ako, nagtitipon-tipon kami. Nagkataon lang Cebu ang tropa at dito kami nagkaisa. Masaya naman dahil magkikita-kita kami mga dati. Marami na rin sumikat. Sina Secretary Conrad, si Secretary Gibo, maraming gobernador, dito Albano, marami kung sino-sino. At panghuli na lang, ma'am, so mag-e-effort pa po kayo para makuha yung endorsement ni Governor Gwen Garcia? Tignan natin kasi ang balita ay nagtatampuro sa akin, hindi ko maintindihan kung bakit, ngunit ako, ang akin, nung October pa, alam ko na magkakaroon ng problema ng bardagulan sa politika na hindi ko gusto. Kaya sinabi ko na mulat sa talagang independent na ako, kaya mas maigi na ma-independent na ako nung umpisa pa lang. Yun nga lang, sumama ko sa alyansa, syempre dahil sa lawag, sa anak ko, na gobernador doon. Pero talagang sa lokal na lang ako sasama at mas madali. Tignan natin kung iikot din ang iba't ibang tropa. Total, talagang labo-labo na rin yung mga partido ngayon. Nananatili akong NP, so nationalista pa rin ako. Okay. Ma'am, thank you. Si Mean Nalos Baños po ang susunod. Yes, ma'am. Mean. Ma'am, follow up lang. Opo, okay lang po. Ma'am, follow up lang. Yung sabi niyong itim na theme ay galing po kay VP Sara? Siya po ang may gusto na yun ang maging theme po ng poll ad niyo? Oo nga, siya ang nagsasabi na wala siya sa mood, na talagang itim at luksa ang pakiramdam ng nakararami katulad niya. Ako naman, sabi ko, paano gagawin ng political ad yan? Makakabenta ba yan? Di ba nakakalungkot? Tignan natin at parang totoo nga naman, parang hindi naman angkop na magsayaw-sayaw, hindi naman tama na magmumotor, wala na sa lugar sa panahong ito na napakahirap ng dinadanas ng ating mga mamamayan. Tama din siya at saka ang itim, syempre nandyan yung pangalan ko, I trust Amy Marcos at yung aming paninindigan ay sinasakop rin ng itim na ipaglaban ng tama, itama ang mali. Ma'am, sabi nyo, madalian lang tong shoot na to, no, nung pag-uwi. Oo, oo.
Ma'am, I need to ask directly, ito po ba ay resulta or sort of reward ni VP Sara sa inyo after the series of hearings that you conducted about the ICC arrest of his father? Reward po ba ito o paano ba? Ay, hindi ko naisip yun. Hindi rin niya naisip. Talagang nag-uusap na kami noon pa. Sabi niya, tsaka na akong mga ngampanya. Ayoko nang umikot nitong eleksyon na to. Pero yun nga, nung pabalik niya sa Hague, inutusan yata sila ni Senator Robin, ni Presidente Duterte na mangampanya at tulungan ng mga kasangga. Yun ang nangyari. So, palagay ko, marami namang nagpapasalamat. Ako, higit sa lahat, walang mapaglagyan ng saya, pasasalamat at karangalan sa aking puso. Simulat sa poll, kaming dalawa naman talaga magkaibigan. At kahit papano, aminado ako na naipahamak ko siya dahil hindi ko naman alam na mangyayari ang ganito. Kilala niya ako, kilala ko rin siya. Kilala namin ang isa't isa, hindi nagbabago ang pagtanaw ko ng utang na loob at paghanga sa pananatili niyang may tiwala sa akin. Kaya eto, andito kami, hindi niya ako binigo at hindi ko rin siya bibiguin. Ang katapatan sa ating bansa, ang kabayaran sa kanyang pagtitiwala. So ma'am, itong political ad na to, endorsement na to, born out of your long-time friendship with Oo her. naman, na hindi naman nagbabago. Kung minsan, nayayamot siya sa sinasabi ko, ako naman nagalit din sa kung minsan nagsasabi siya, para lang kaming kaibigan pero hindi nagmamaliw. Parating pareho, parating consistent. Ma'am, isa pa sa akin, hindi po ba kayo nag-worry baka mas lalong lumala yung rift between you and PBBM because of this political ad highlighting yung mga problema ng kanyang administrasyon? Palagay ko, ako na yata ang nag-highlight noon pa Hindi naman ito bago. Talagang ilang beses ko na. Hindi pa na-inaugurate yung aking kapatid. Abala na ako sa smuggling at sa sitwasyon ng acting mga magsasaka. Abala na ako sa presyo ng mga bilihin at sa kakulangan ng maayos na trabaho dahil walang investor kapag ganito tayo kagulo. At higit sa lahat, hindi ko talaga maintindihan kung ano nangyayari at sino ang namamahala sa palasyo na imbes na tutukan ang sadyang problema ng bansa kung ano-anong pinapasukan na paghihigante at pang-aapi. Hindi kami naglaban, hindi kami tunggalian sa napakahabang panahon, halos 4 na dekada, para lang mang-api ng iba. Hindi ito ang turo ng aking ama. Kaya hindi ko alam kung saan to nanggagaling at hindi ako papayag ng ganito. So, Alam hindi, naman ninyo noon pa di ba? Hindi pa nakakaupo, inauguration pa lang, abala na ako sa smuggling ng agricultural product, abala na ako sa mga magsasaka at sa ating land reform. Abala na tayo dun sa Maharlika Fund, dun sa People's Initiative na babaguhin sa pamamagitan ng suhulan ng ating saligang batas. Abala na ako sa budget ng 2024 at 2025 kung saan linustay ng bonggang-bongga ang pera ng bansa. Kaya hindi ito bago at siguro maintindihan na lamang ako na hindi na tama ang landas ng administrasyon na nanghihinayang talaga ako para sa akin malaking trahedya sa amin to.